Kasunod ng pagpugot na yan, kanya-kanyang pahayag ang mga tumatakbong pangulo. Alamin din natin ang resulta ng latest Pulse Asia Survey. Saksi si Mari Sumali. Tulad sa latest SWS survey, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte rin ang nanguna sa latest Pulse Asia Survey na ikinasa mula April 16 to 20. 12 percentage points na ang agwat niya sa kasunod. Habang 6% na lang sa mga sinurvey ang hindi patukoy kung sino ang susuportahang kandidato. Kaya puspusan ang pangangampanya ng ilan sa mga kandidato na lahat ay nagbigay pahayag kung anong dapat gawin kasunod ng pagpugot ng Abu Sayyaf sa Canadian hostage. Nasa Camarines Sur si Vice President Jojo Marbinay na nagpahayag ng pagkalungkot sa balita. Pag siya raw ang naging Pangulo, habulit natin, tatapusin natin yung mga terorista na talagang naghahasik ng lagim dito sa ating bansa. Wala mang kampanya ngayong araw, naglabas ng pahayag si Senador Miriam Defensor Santiago para sabihing war crime ang pagpugot at obligado tayo na gawin ang lahat para maiharap sa justice system ang mga suspect. Wala ring kampanya pero nagbigay reaksyon si Duterte kaugnay sa pagpugot. I will not tell you what I intend to do. Pero may alam na ako. Huwag kang magtakbo ng presidente kung wala kang alam kung paano. Nangampanya sa Maynila si Senador Grace Pope. Pagkagaling sa Ilocos Provinces, dapat daw nating tanggapin ang tulong ng ibang bansa kontra terorismo. Huwag tayong magmamalaki kung kailangan natin ng tulong ng iba at yung tulong nila ay para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Sa Negros Occidental naman naglibot si Marojas na nagpahatid ng pakikiramay sa pamilya ni John Rysdale. Abu Sayyaf is salot sa ating lipunan. They must be extinguished. Gamitin na natin itong pagkakataon na ito na makoral sila. Sa mga tumatakbo naman sa pagkabisa-presidente, number 1 si Senador Bongbong Marcos sa latest Pulse Asia Survey. Kasunod si Congresswoman Leni Robredo at sina Senador Cheese Escudero, Alan Peter Cayetano, Gringo Onasan at Antonio Trillanes IV. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.